Kakaibang sayang naramdaman ni Meredith nang muling makabalik sa Villa Celestina noong araw na iyon. Itinuloy ng pamilya de Leo ang bakasyon at natural hindi pumayag si Armando na hindi siya kasama. Ipinagpaalam siya nito sa mga magulang sa pamamagitan ng video call dahil hanggang ngayon nasa tiyahin pa rin niya ang mga ito. Ayaw di umanong pauwiin ng kanyang Aunt Maggie ang kanyang mga magulang dahil maiinip na naman daw to kapag mag-isa na naman sa bahay. Matagal bago sumagot ang kanyang daddy nang tanongin to ni Armando kung pwede siyang isama sa bakasyon. Ang totoo, akala nga niya hindi siya papayagan ng kanyang ama. Bukod sa matagal tong sumagot, sa lubong din ang kilin nito nang hingi ni Armando ang permiso nito. Pero kalaunan pumayag din sa kondisyong kakausapin nito si Armando pagbalik nila mula sa bakasyon. Buong galang na sinabi ni Armando na haharap to sa mga magulang niya pagdating nito buhat sa Villa Celestina. Okay ka na dito? Masuyong tanong ni Armando habang tinutulungan siya mag-ayos ng mga gamit sa loob ng villa na nakatalaga sa kanilang dalawa. Ito rin ang villa na inukupa nila noon at sa tingin niya hindi ito pinapagamit sa ibang guest bagkos eksklusibo lamang para kay Armando. Isang linggo daw sila doon kaya't kailangan pa niyang umuwi sa kanila para mag-empake ng mga gamit. Wala naman kasi siyang mga damit sa manson dahil bihira siyang matulog doon. Sa kabuuan, isang katamtamang laking maleta ang napuno na niyang damit at tinabas niyang lahat ng yon at maayos na nilagay sa closet na nasa gilid ng kama. Hindi niya mapigilang mangiti dahil akala yata ni Armando mahirap na trabaho ang mag-ayos ng damit. Oo, kaya ko na to. Ang mabuti pa ayusin mo na yung mga kailangan mo para sa meeting mo with Vice Governor. Kung anumang project ang nilalapit niyo sa kanya, ipagdarasal ko na sana maging okay ang lahat. Nakatalikod siya rito at busy sa ginagawa kaya hindi niya namalayan ang ginawang paglapit ni Mando. Kagaya na madalas itong gawin, niyakap siya nito mula sa likuran at ibinaon ang ulo sa kanyang balikat. Nanood tuloy sa kanyang pangamoy ang pabango at shaving cream nitong gamit na kahit noon pa niya naamoy rito ay hindi niya pagsasawaan kahit kailan. Si Armando lang yata at tula ng iba pang eksklusibong nagmamay-ari ng amoy na yon na gustong gusto niya. Hindi niya napigilan ng mapapikit. Kay init ng mga bisig nitong nakayapos sa kanya at kahit paano, naibsa ng panlamig niyang nadarama dahil sa hanging panggabi na tumatagos sa nakabukas nilang bintana. I'm sorry kung nagbakasyon nga tayo pero may abala naman. But I promise, babawi ako, okay? Hindi niya napigilang mangiti dahil sa mga sinabi ni Armando. Totoo ngang ibang-iba na to sa Armando noon na walang pakialam sa feelings niya. Mas sweet na ito at mas gusto niyang ganito to kaysa noon. Ginagap niya ang dalawang kamay nitong nasa ibabaw ng kanyang puson at saka dahan-dahang humarap dito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tanggap ko mga priorities mo, na gusto kong naglilingkod ka sa mga taong bayan, kaya hindi mo ko kailangang alalahanin. Mando, wag lang yung totally mawawalan ka na ng time sa akin kagaya noon. Biglang lungkot niyang sabi nang maalala ang paghahabol niya rito nung nagalit to sa kanya dahil kay Noah. Alam niyang busy tong tao at totoong tanggap niya yon ng buong puso. Totoo rin na gusto niya naglilingkod at nakakatulong to sa taong bayan pero kahit sino naman siguro ayaw nang mawala ng oras sa kanya ang minamahal. I am so sorry for that, sweetheart. I promise na hindi ko yun gagawin. Kung may problema ulit na lumitaw sa pagitan nating dalawa, pag-uusapan muna natin bago gumawa ng desisyon. Pangako ko sa'yo yan. Buong lambing nitong sabi at saka masinigpitan ng yakap sa kanya. Dinikit nitong mukha sa pisngi niya at saka maya-maya, dinampian siya na magaang halik sa gilid ng labi. I have to go. Wag mo na akong hintayin, okay? Mauna ka nang matulog. Malambing nitong sabi bago siya pakawalan. Inayos niyang nagulo nitong damit dahil sa pagkakayakap sa kanya. Hinawi ang nawala sa formang buhok nito. Opo, good luck sa meeting. Nakangiti niyang sabi. Gusto sana niyang idugtong na wag tong didikit sa Lorna na yon pero hindi na niya sinabi. Pangahawakan lang niya mga salita ni Armando at ang pangako nito. Thank you. Alam kong maganda ang kalalabasan nito dahil ikaw ang lucky charm ko simula ng noon. Nakangiti rin itong sabi bago tuloy ang lumabas. Si Armando ang tipo ng taong hindi mo mariringgan na madalas magsabi ng I love you. Hindi to showy pero noon pa man alam niyang ganito na talaga to. Hindi pinapakitang nararamdaman pero kapag nagselos naman ay wagas. Napangiti siya sa sarili. Sa isip mas gusto niyang ganito to. Mas gusto niya sa lalaki ang hindi showy at may pagka-possessive ng bahagya kesa naman umuulan nga ng I love you sa bibig pero hindi naman niya maramdaman na totoong mahal siya. Matapos ayusin ang sariling gamit naman ni Armando ang inorganize niya. Sa tingin naman kasi niya hindi siya makakatulog kahit napagod nun siya sa maghapon.
Bago mananghali, nasa resort na sila pero hindi naman din siya gaano nakapagpahinga. May kasama man kasi silang maid na kahalili niya sa pagtingin kay Governor De Leo, ayaw pa rin niyang mag-petics. Gusto niyang makasiguro na nagagawa niya ng maayos ang trabaho sa pag-alaga kay Gov De Leo kahit pa kumuha na ng isa pang nurse si Armando na siyang makakatulong niya raw sa pag-aalaga sa ama nito. Alas 9 nang marinig niyang tumunog ang message alert tone ng cellphone niya. Eksakto natapos siya sa ginagawa. Nagmamadaling niyang kinuha yon dahil baka message galing sa mga magulang niya. Pero hindi pala. Kay Noah galing ang text at ayon dito, tinatawagan siya pero hindi nito makontakt ang kanyang number. May importante raw tong sasabihin. Nakalimutan niyang may sumpong nga pala ang signal dito sa resort. Minsan meron pero madalas wala. Binuksan niya ang pinto ng villa nila ni Armando sa pagbabaka sakaling makakasagap siya ng signal. Nang sa wakas makasagap siya nang tumawag sa binata. Hello, Noah? Meredith, hi. Kanina pa kita tinatawagan. Anito sa kabilang linya na para nakahinga na maluwag dahil sa wakas kausap na siya. Nasa bakasyon ng mga Del Rio, Noah Kasama ako. Pasensya ka na ha. Hirap kasi yung signal dito sa resort nila. Ano ba yung sasabihin mong importante? Halatang natigilan si Noah dahil natahimik to sa kabilang linya. Matagal to bago sumagot at ang naririnig niya, pawang pagbuntong hininga lang mula sa binata. Hey, Noah, bakit natahimik ka na dyan? Natatawa niyang sabi paggawan. Galing ako sa inyo. I just want to surprise you dahil hindi ko naman alam na wala ka dun. Pero mukhang ako yatang na-surpresa, Meredith. Makahulugang sabi nito na naging dahilan ng pagkunot ng noon niya. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, kinakabahan siya. Lalo pa nga't ilang sandali pang nawala ng kibo si Noah bago tugunin ang tanong niya. May dinatnan akong 2 tao sa labas ng bahay niyo. At alam mo ba kung anong sinasabi? Sila raw ang totoong parents mo, Meredith. Sila daw ang totoo niyang mga magulang ni Melanie. Parang bombang sumabog sa kanyang pandinig ang mga salitang binitawan ng binata. Hindi niya alam kung matatawa o magagalit dahil napaka-imposible ng sinasabi nito. Kahit kailan wala siya naging pagdududa sa kanyang pagkatao at mas lalo naman sa kanyang mga magulang. Kaya paano magiging posible to? What? Look, Noah. Kung sino man ng mga taong yan, I'm sure na bagong modus yan. I am not sure kung para saan or kung anong balak nila. Pero kailanman wala akong pagdududa sa pagkatao ko. Tatawa-tawa niyang sabi sa binata sa kabilang linya. Kahit mag-isa, napailing siya. Lahat talaga nakakaibang modus ngayon, ginagawa na ng mga tao. Kahit manlokot mga agrabyado ng kapwa, kasi ang gawin para lang sa pansariling interes. Naisip niya kawawa naman ang mga madaling mapaniwala. Pero paano mo ipaliliwanag yung mga papeles at picture ninyo ni Melanie na dala-dala nila? Hindi lang basta papeles, Meredith. Kompleto mga yon. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita para mas maipaliwanag ko sa iyong lahat. What's wrong? Ang sabi ko kanina matulog ka na eh. Bakit hinintay mo pa ako? Ani Armando, alas 11 ng gabi, nang madatnan siya nitong nakadungaw sa bintana ng kanilang villa. Muli, niyapos siya nito mula sa likod. Mas pinili niyang tumayo doon dahil hindi siya dalawin ng antok. Sinubukan niyang mahiga pero biling baligtad lang siya sa kama. Kahit pinagtatawanan lang niya kanina, aaminin niya, gumugulo sa isip niya ang mga sinabi ni Noah. Ayaw niya mang aminin pero paano nga kung ampon pala sila ni Melanie? Paano kung hindi ang nakagisnang pamilya ang totoong pamilya nila ng kapatid? Sari-saring tanong ang nabuhay sa kanyang isip. Sabik siya sa bakasyon pero mukhang mauukupang pag-iisip niya ng kanyang libreng oras kagaya ngayon. Napahugot siya ng malalim na hininga bago marap kay Armando. Hey, para saan yun? Kunot noon itong tanong nang ganap na siyang makaharap dito. Nagyuko siya ng ulo. Iniisip niya kung sasabihin kay Armando ang nalaman dahil hindi naman niya yon sinaseryoso. Kumala siya dito at tumayo sa may bintana. Umupo siya sa kama at noon niya naisip na dapat sinasabi niya ng lahat sa alkalde. Nangako sila na pag may problema ay ang isa't isa ang magiging takbuhan kahit hindi tama na maglihim siya rito. Tumawag si Noah. Tipid niyang sabi. Noon to umupo sa tabi niya na seryosong anyo. Naalala tuloy niya lagi nga palang masama ang timpla nito pag ang binatang usapan. He went to my parents' house. Akala niya nandun ako. May nabutan daw siya sa labas ng bahay na nagsasabing, mga tunay kong magulang, Mando. Aniya rito. Tama lang na sinabi niyang nalaman kay Mando. Kahit paano matutulungan siya nitong magdesisyon kung anong dapat niyang gawin. What? Ang reaksyon ni Armando mas gulat pa sa kanya nung una niyang marinig ang balita. Sunod-sunod siyang tumango kaya't mas larang lumalim ang kunot nito sa noo.
Wait, gaano ka siguradong Noah na yon tungkol sa bagay na yan? Look, sweetheart, seryosong bagay yan. Ang kailangan mong kausapin tungkol dyan, walang iba kundi mga magulang mo. Sweetheart, why not call them? Talk to them dahil sila lang makakasagot ng mga tanong dyan sa isipan mo. Mahinahon itong sabi. Siyempre, naisip na niya yon. Nangangati na nga ang kamay niyang tawagan ng mga magulang, pero hindi pa rin niya ginawa. Ayaw niya na mag-alala ang mga to. Gusto muna niya makasiguro. Pero paano kung di naman pala totoo? Ang bigyan ng alalahanin ng parents ko ang isa sa pinakaayaw kong ginagawa, Mando. Sabi niya at saka muling namintana. Matanda na sila at ayoko silang bigyan ng stress hanggat maaari. Sinundan niya ito noon para harap siya rito. Hawak siya nito sa magkabilang braso. Pero paano naman ang katahimikan ng isip mo, Meredith? Alam ko kahit di mo aminin sa akin, apektado ka ng nalaman mo. At alam kong hindi ka matatahimik hanggat hindi ka naliliwanagan. Tama ito. Ngayon pa lang naguguluhan na siya, kaya't paano pa kaya sa paglipas ng mga araw? Anong gagawin ko, Mando? Naguguluhan niyang tanong. Kinabig siya nito at saka siya niyakap na mahigpit. Ginantihan niya ito. Sa mga bisig ni Armando, totoong napapanatag siya. Relax, okay? Madali na lang malaman ngayon kung legit o nagpapanggap ang isang tao. I am here. Tutulungan kita. Masuyo nitong sabi kasabay ng isang malambing na halik sa itaas ng kanyang ulo. Come, matulog na tayo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Giniya siya nito papunta sa kama at inalalayan pa siyang mahiga. Sa dami ng iniisip niya, hindi man lang niya ito natanong kung kamusta ang naging meeting nito kasamang Vice Governor. Niyakap siya nitong mulit sinubsob ang ulo sa kanyang leeg. Minuto pang lumipas, narinig na niya ang mabibining hininga nito, tanda na mahimbing na tong natutulog. Siya hindi pa rin dalawin ng antok. Tama ito. Marami ng paraan ngayon para malaman kung totoong mga magulang niya ang naghahanap sa kanya o hindi. Nakatulugan niya ang pag-iisip. Kinabukasan nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang. Uuwi na raw ang mga to ngayong araw. Natutokso siyang sabihin sa mga itong nalaman pero nagdesisyon siya sa personal na ito sabihin sa mga to. Hihintay na lang niyang makauwi sila dahil ayaw naman niyang siya pa ang maging dahilan ng pagkakaputol ng bakasyon ng mga Dalio. Gusto ni Noah puntahan siya pero pinigilan niya ang binata. Isa pa hindi niya na ito nakakausap tungkol sa kanila ni Armando at ayaw naman niyang mabigla ito. Hindi pa siya nakakapagpaliwanag na nagkaayos na sila ng alkalde. Nasaan si Armando, anak? Tanong ng daddy niya nung sabihin niyang mag-isa siya sa paglalakad sa tabing dagat. Kasama ho ng mga staff niya, Dad. Busy ho yun dahil naprobahan na yung matagal nilang project kay Vice Governor. Nakangiti niyang sabi sa ama. Marami mang iniisip, pinilit niyang pasiglahin ng tinig habang nakikipag-usap sa mga ito. Ganun ba? O siya, hihintayin ka namin sa bahay ha, mag-ingat ka dyan. Nang magpaalam ang mga to, tinuloy niyang paglalakad sa tabing dagat. Naukupa na naman ng sari-saring espekulasyon ang kanyang isip. Naglalaro sa kanyang utak na kung totoong ampon siya, ano kayang itsura ng mga totoo niyang magulang? Na kung may iba pa kaya siyang mga kapatid? Kung taga saan kaya talaga sila at marami pang iba? Naisip niyang kung totoo man yon, bakit kaya sila ipinapaampon ni Melanie sa mommy at daddy nila? Sumasakit ang kanyang ulo sa dami ng tanong na lumilitaw sa kanyang isipan. Ipinasya niyang bumalik sa villa dahil maaga pa naman. Kahit mamaya pa niya puntahan na mag-asawang Del Rio dahil si Mildred na at ang bagong nurse ang malimit na nag-aasikaso kay Gov. Siya na lang naghahanda ng mga iinumin nitong garnot at nagmamasahe sa mga binti at braso nito 2 beses sa isang araw. Malapit na siya sa villa nang matanaw niya si Armando kasunod si Lorna. Nakangiti si Lorna pero kunot ang noo ni Armando na malalaki ang hakbang papunta sa dagat. Nakakubli siya sa isang nipa hut kahit hindi siya kita ng alkalde. Pero napansin siya ni Lorna at sa pagtataka niya, masama ang tingin nitong pinukol sa kanya. Kung nakamamatay siguro iyon, kanina pa siya natumba. Nakita siya nito pero binaliwala lang nito ang presensya niya at muling ibinalik ang atensyon sa pagsunod kay Armando. Aalis na sana siya dahil mukhang nagtatalo ang mga to, pero may kaya nagtulak sa kanya para manatili doon. Huminto si Armando sa dalampasigan. Pumesa si Lorna sa harap nito. Nakapumulsa ang 2 kamay ni Armando sa suot na shorts at nakatingin sa malayo, kaya malayo itong nakayakap ni Lorna. Noon nagyuko ng ulong alkalde at sinamantala yun ng babae. Kitang-kita niya nang halikan nito sa labi si Armando. Gustong-gusto niya nang tumakbo paalis pero hindi po pwedeng hindi niya makita ang reaksyon ni Armando. Tumagal ang halik ng may ilang segundo.
Nakaramdam siya ng relief nang hawakan to ni Armando sa dalawang braso at ilayo sa sariling katawan. Nakatalikod to sa kanya kahit hindi niya nakita ang ekspresyon nito. Kitang-kita niya na may sinasabi to kay Lorna pero hindi naabot sa kanyang kinaroroonan ang pinag-uusapan ng mga to. Sinadya niyang hintayin ang pagbelta pabalik ni Armando para makita nitong presensya niya. At hindi nga siya nabigo. Hindi nakaligtas sa mata niya ang guilt na rumihistro sa mga mata nito na makita na nakatayo siya sa di kalayuan. Noon siya lumakad pabalik sa villa. Sinadya niyang lakayan ng hakbang dahil ramdam niya ang tangkang pag-agapay ni Armando sa kanyang paglalakad. "Meredith, wait for me!" Narinig niyang sigaw nito. Malapit ng boses nito kahit alam niyang malapit na siya nitong abutan. Tumakbo siya at sa wakas narating niya ang pribadong silid nila ni Armando. Masama ang loob niya sa nakita pero hindi naman siya ganon kagalit dahil nakita naman ng dalawang mata niya na ang malanding si Lorna ang unang humalik sa alkalde. "Meredith, tungkol sa nakita mo." Inihingal ito na makapasok ng silid pero hindi niya to pinatapos magsalita. "I know. Nakita kong hindi ikaw ang humalik sa kanya." Aniya habang nakatalikod dito. Naramdaman niyang lumapit pa to ng ilang hakbang. "I am so sorry, sweetheart. Hindi ko alam na gagawin ni Lorna ang bagay na yun. Nag-uusap lang kami at..." Hinarap niya ito at noon niya nakita ang word na word itong anyo. "I know, Mando. Nakita ko nga kayo, di ba?" Lumapit to sa kanya at tila tinatansya kung papayag ba siyang magpakulong sa bisig nito. "It's just that naiinis lang ako dahil wala ako nagawa para kalbuhin ang babaeng yon." Inirapan niya to at sa pagkakataong yon, natawa na si Armando. Tuluyan siyang nilapitan at mahigpit na kinulong sa mga bisig. Napapikit siya. Kailan ba magiging kanyang ganap si Armando? Kailan ba sila darating sa punto na kanyang-kanya lang ito at hindi siya nangangamba na anumang oras pa pwede itong mawala na naman sa kanya? "I am all yours, Meredith. Palagi mo sanang tatandaan yan. Nagtataka talaga ako kung ba't biglang nanamig sa akin si Armando eh. And now I realized, ikaw palang dahilan. Ang dakilang tagapag-alaga ni Tito Gov." Buhat sa kinaupang beach couch, napatingin si Meredith sa kanyang gawing likod. Kahit madalang lang niyang marinig ang boses ni Lorna, sigurado siya, ito ang nangaakusa sa kanya. Magkasama sila ni Armando doon kanina pero ipinatawag to ng mga magulang sa isang staff dahil may kailangan daw ritong isang guni ang manager ng resort. Isinasama siya nito pero mas pinili niyang manatili malapit sa dalampasigan. Kay sarap sa pakiramdam na mabibining alon sa kanyang paa at ng preskong hanging dumadampi sa kanyang balat. Lumingon siya at nun nga niya nakitang mabalasik na mukha ng babae. Nakakatakot ang aura nito at malayong malayo kapag si Armando at ang pamilya nito ang kaharap. Ang Lorna ngayon sa kanyang harapan animo isang mabangis na tigre na anumang oras ay handa siyang sakmalin. "Hindi ko alam ang sinasabi mo, konsehala." Mahinahon niyang sabi rito saka siya tumayo. Siya nang iiwas dahil sa tono pa lang nito ay talagang nanghahamon na. Ayaw niyang makagawa sila na eksena dahil ayaw niyang mapulaan ang pangalan ni Armando. Nakakahiya din sa mag-asawang Del Rio kapag nagkataon. Baka sabihin ng mga to dumayo pa siya sa resort para gumawa lamang ng gulo. "Wow! Maang-maangan, te. Don't you dare deny dahil halata naman nilalandi mo si Mando. Kunwari ka pa ng buong atensyon mo na kay Gov. Nagtataka nga ako ba't caregiver ang pinasok mong trabaho eh. Maganda ka naman. Mukhang may pinag-aralan. Yun pala, pumasok ka dyan sa trabaho mo dahil gusto mong mapalapit kay Armando at akitin siya." Sumisingasing nitong sabi pa. Mas lumapit din to sa kanya, gayunman, hindi siya nakaramdam ng takot dito. Pero uminit ang kanyang ulo sa klase ng mga pananalitang ginamit nito. Pero pinakapipigil pa rin niya ang sarili. Gustong-gusto niya nang sabihin na siya ang muntikan na nitong agawan kay Armando, pero sinikap pa rin niyang magtimpe. Sa ngayon, okay na muna siya sa setup nila ni Mando na ang pamilya nito at ang pamilya niya nakakaalam ng tungkol sa kanila. Kumulo-kulo man ang dugo niya sa babaeng kaharap. Sinikap niyang maging malumanay nang muling magsalita. Naturingan pa man din tong isa sa mga namumuno ng San Miguel pero wala pala tong hiya. Kasi Hodan gumawa to ng eksena para lang sa pamukaan siya. Ilang dumaraang turista na kasi ang aksidenteng napapalingon sa kanila dahil sa mataas na boses ng konsehala. "Wala akong ginagawang masama sa'yo, counselor. Ngayon, kung ayaw na sa'yo ni Mayor Armando, abay baka naman pwedeng wag mo sa aking isisi. May isip at pandama yung tao." Makahulugan niyang sabi na lalo pang nagpatindi sa iritasyon ni Lorna. Mas tumapang pa ang mukha nito sa pagkakataong yon. "Look, Miss Laho. Alam ko kung anong klaseng larong palihim mong ginagawa, pero ito lang sasabihin ko sa'yo. Tigilan mo si Armando kung ayaw mong pagsisihan ng lahat.
Masama akong kalaban, binabalaan kita. May pagbabantang sabi nito, tsaka siya tinignan na masama bago siya iwanan. Wala na siyang nagawa kundi ang mapabuga sa hangin. Iiling-iling na muli siyang bumalik sa kinaupuan kanina at binalikan sa isip ang mga sinabi ni Lorna. Doon pa man nakumpirma niya na ang matagal ng hinala na isa rin to sa mga babaeng haling kay Armando. Sa tingin niya rin, handa itong sintabi ang reputasyon nitong dapat tularan kapag pag-ibig ang usapan. Lumalabas ang turi nitong pagkatao. Daydreaming, sweetie? O may nakaaway ka? Parang ang lalim kasi ng iniisip mo. Tinig ni Armando na hindi niya alam kung gano'n nakatagal sa kanyang tabi. Nakabalik na to, halatang nag-aalala sa nakikitang anyo niya. Umupo ito sa couch at kinabig siya pasandig sa dibdib nito. Kagad na payapa ang kanyang pakiramdam. Nawala ang agam-agam sa kanyang puso na siya lang talaga ang mahal ni Armando. Wala, nag-iisip lang ako. Tipid siyang ngumiti para hindi ito mag-alala. Humilig siya sa balikat nito at saglit na nawala ang sari-saring tanong sa kanyang utak. Siya ang mahal ni Armando. Yun naman ang mahalaga. Pangahawakan niya yun at ang mga salita ng alkalde. Ano bang inaalala mo, sweetheart? Gusto mo bang umuwi na lang tayo? Arapin mo yung mga gumugulo sa'yo. Ayoko nakikita ka ganyan eh. Palagi kang tulala at laging malalim ang iniisip. Suhestyon ito maya-maya. Nakatitig ito sa kanya sa seryosong mukha. Napangiti siya. Napatunayan niyang nagbago na talaga si Armando. Mainitin pa rin ang ulo pero hindi na kagaya noon. Hinaplos niyang isang pisngi nito gamit ang isa niyang palad. Napapikit ito saglit. Okay lang ako. Hindi mo talaga may aalis sa akin na mag-isip pero okay lang ako, promise. Paniniguro niya sa alkalde. Na-touch siya sa kakaibang loob nito ngayon. Are you sure? Pwede namang mauna na tayo sa mama at papa. Maayos naman ang tungkol sa project kaya okay lang kahit umalis na tayo, sweetheart. Ginagap nito ang kamay niya at dinala ang likod noon sa labi. Wag na, okay? Ngayon ko lang nakatakas sa munisipyo eh. Come on, mamasyal na lang tayo. Nagpatiyo na siyang tumayo at hinila to sa isang kamay. Nagpatiarad naman si Armando at kalaunan, siya na ang tangay-tangay nito. Nagaya muna tong kumain bago nila libutin ang buong resort. Halos buong hapon silang namasyal. Ipinakita nito sa kanya ang konstruksyon na extension ng Villa Celestina. Tapos na halos ang 3 pang malalaking villa na mas nakalapit sa dagat. Nakatabi rin halos sa mga yon sa Villa Celestina Falls na nasa dulong bahagi ngunit pinakapintuhang spot sa lugar. Bukod kasi sa natural na maligamgam ang tubig, natural din ang asul na kulay niyon. This will be our paradise soon, Meredith. Nagsimula ang konstruksyon nito ng mga panahong akala ko, totoong nagbago si Melanie na ikaw naman pala. Na-inspire ako sa buhay that time. Mas naging excited ako sa bawat araw kahit na umpisan tong matagal na naming balak ng papa at mama. Sabi ko pa sa sarili ko noon, itong pinakamalaki sa gitna ng atin. Yung dalawa naman sa gilid iniisip ko pa kung for rent or sa mga guest or exclusive na lang din para sa magiging mga anak natin. But your revelation came and napafrustrate na naman ako. Nahinto ang construction dito at alam mo bang kakastart lang ulit nila 3 days ago? Na-amaze siya sa sinabi niya ni Armando. Hindi niya akalaing may mga ditong plano kahit noon pang ang akala nito siya ang kakambal. Ibig sabihin malaki naging epekto niya sa sugatang puso ng batang Del Rio at parang hinaplos ang puso niya nang dahil doon. Magkaharap sila pero bigla niya itong niyakap dahil sa sobrang tuwang nararamdaman. I love you, Mando. Knowing that you had plans like this, napakasaya ko. Hindi napigilan niyang sabi. Wala mang kasiguruhan kung sasagutin siya ni Armando na mahal din siya nito, wala siyang pakialam. Sapat na sa kanya mga nalaman. I love you too. Kaya ako ginagawa ang lahat ng to, sweetheart. Ikaw ang inspiration ko. Huwag mo na akong iiwan ulit, please. Baka hindi ko nakayanin this time. May pakiusap sa tinig ni Armando nang sabihin niya at matamis siyang napangiti. Di niya alam kung paano uumpisang sabihin dito na siya man ay ganoon din. Tuluyan na kasing nalunod ang puso niya sa ligayang dulot nang marinig niyang mahal din siya nito. Sino nga kaya ang magulang na tinutukoy ni Noah na di umano'y tunay na mga magulang ni Meredith? Ano ang makikita ni Meredith na labis niyang ikakagulat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.